Alam mo ba na hindi lang isang bundok ang Sierra Madre? May lihim itong kwento at alamat. Sinasabi ng matatanda, ang Sierra Madre ay hindi lang isang bundok. Isa siyang nilalang. Isang tahimik na tagapangalaga ng lupa at ng mga tao. Habang tayo'y natutulog, may isang bundok na gising. Siya ang unang sumasalo ng hangin. Siya ang unang nasasaktan ng bagyo. At sa bawat unos na ating nalalagpasan, may isang sakripisyong hindi natin nakikita. Ito ang alamat ng Sierra Madre. Bago pa ang mga mapa, bago pa ang mga pangalan ng lugar, ang mundo ay pinamumunuan ng mga espiritu at Diyos. Ang lupain ng Luzon noon ay madalas bahain, winawasak ng unos, at walang pananggalang laban sa galit ng kalikasan. Taon-taon, hinahagupit ang Pilipinas ng pinakamalalakas na bagyo sa buong mundo. Ngunit, bago pa man marating ng mga dambuhalang hangin itong puso ng Luzon, may isang higanteng pader na humaharang sa kanila, ang Sierra Madre. Para sa marami, isa lamang itong mahabang hanay ng bundok. Pero para sa ating mga ninuno, ito ay isang ina, isang diwata, isang sakripisyo. Ngayon, halukayin natin ang kwento sa likod ng ating pinakamahalagang kalasag. Noong unang panahon, ang Luzon ay isang paraiso. Ang tagapag-alaga ng lupain ay ang diwatang si Sierra. Hindi lang siya basta bantay. Siya ang kaluluwa ng kagubatan. Kasama niya ang kanyang dalawang yaman, ang kanyang mga anak. Si Iloco, ang matapang na panganay na mahilig sa hilaga. At si Tagalo, ang bunsong malikhain na mas gustong manatili sa kapatagan. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging naririnig sa silangan ay ang awit ng mga ibon at ang tawa ng mag-iina. Ngunit ang kapayapaan ay may nagbabantay na panganib. Mula sa puso ng karagatang Pasipiko, lumitaw si Lusong, ang Diyos ng digmaan at inggit. Hindi sapat kay Lusong ang dagat. Nais niyang angkinin ang yaman ng Luzon. At higit sa lahat, nais niyang makuha si Sierra at maging akin ka. Dagulo ang kanyang boses na parang kulog. Binigyan niya si Sierra ng babala. Ibigay ang kanyang pag-ibig. O wawasakin niya ang lahat ng mahal ng diwata. Alam ni Sierra na sa lakas, hindi niya matatalo ang isang Diyos. Ngunit alam din niya na walang mas hihigit pa sa lakas ng pagmamahal ng isang ina. Tumakbo kayo mga anak, huwag kayong lilingon, ang huling bilin ni Sierra. Habang papalapit ang higanting mga alon ni Lusong, lumuhod si Sierra at nanalangin kay Bathala. Hiniling niya na gawin siyang isang kalasag, isang harang na hindi kailanman matitibag. Sa isang iglap, ang kanyang balat ay naging bato. Tulungan mo Ang ako! kanyang buhok ay naging mayayabong na kagubatan. Ang kanyang likod ay tumaas ng tumaas hanggang sa mahawakan nito ang langit. Si Sierra ay naging isang bundok. Ang kanyang katawan ang naging pader sa pagitan ng kanyang mga anak at ng nagngangalit na karagatan. Sinasabi sa alamat na si Lusong ay bumabalik taon-taon sa anyo ng mga bagyo upang subukang sirain ang Sierra Madre. Sa siyensya, ito ang ating realidad. Ang Sierra Madre ang nagsisilbing typhoon breaker. Dahil sa taas at kapal ng kanyang kagubatan, nababawasan ang bilis ng hangin at natatapyas ang lakas ng ulan bago pa ito makarating sa Metro Manila at Central Luzon. Kung wala ang inang bundok, baka mas matindi pa ang trahedyang dinaranas natin sa bawat sakuna. Ang bawat punong pinuputol sa kanyang katawan ay parang sugat na nagpapahina sa ating tanging depensa. Ang Sierra Madre ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng ating kaligtasan sa kasalukuyan. Si Sierra ay nagbigay ng buhay para protektahan tayo. Ngayon, tayo naman ang tinatawag upang protektahan siya. Sa bawat desisyon natin na pangalagaan ang kalikasan, binibigyang halaga natin ang sakripisyo ng inang bundok. Ano ang masasabi niyo sa alamat ni Sierra Madre? Mayroon ba kayong karanasan sa pag-akyat o pagbisita sa kanyang mga kagubatan? I-comment nyo sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng ating lahi. Alagaan natin ang ating kalasag. Hanggang sa muli,